Naging matagumpay ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila po ng patuloy ng pagbuntot ng barko ng China. Ayon sa Beijing, pinayagan nilang makalusot ang mga barko natin dahil wala raw itong kargang construction supplies. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Bandang alas 9 kaninang umaga nang maglayag ang Oneida May 1 at Oneida May 2 para sa resupply mission sa BRP Sierra Madre na nagsisilbi nating outpost sa Ayungin Shoal. Ineskorta ng dalawang resupply ships ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Sa videong ipinalabas sa Senado, makikita ang malaking barko ng Chinese Coast Guard na papunta rin sa direksyon ng mga barko natin. We also thank you, Lord, for guiding and safely allowing our resupply ships, Unimay 1 and Oneida May 2, to enter the Ayungin Shoal today at 9:07 a.m. safely to provide food and medicine for our brave soldiers despite the threats coming from several foreign ships. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na naging matagumpay ang resupply mission sa kabila ng pagtatangka ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia na harangin ito. Nakalusot ang mga resupply ships at nakapagpadala ng mga pagkain at gamot sa mga nagbabantay na sundalo sa BRP Sierra Madre na tatagal ng 1 buwan. Ayon sa Task Force, gagawin ng regular ang resupply mission kasama ang Philippine Navy. Giit naman ng Chinese Coast Guard, wala raw permiso ang resupply mission ng Pilipinas, kaya naglabas sila ng babala at sinundan nila ang mga barko natin. Sa isang panayam, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Selian, na wala silang problema sa resupply mission basta't walang dadalhing anumang construction materials. What I want to emphasize is that there has never been problem with the delivery of humanitarian supplies because there is a special arrangement for such. The problem was with the transportation of large scale of building materials. Kasunod ng matagumpay na resupply mission, nagsimula din ngayong araw ang Joint Working Group para sa negosasyon ng pagpapatupad ng Code of Conduct sa South China Sea. Ang Pilipinas ang nag-host ng nasabing meeting na dinaluhan ng ASEAN countries kabilang ang China. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na isusulong ng Pilipinas na magkaroon ng Code of Conduct para maiwasan na ang anumang pangaharas sa mga pinag-aagawang teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.